Bakit kailangan mo mag-vlog ngayong 2025? Anong oras na? Ay, 2:55 AM. Hindi pa ako inaantok. Ang dami ko iniisip. Kasi nag-edit ako ng affiliate sa TikTok. Dapat maglalive ako kanina. Ang dami ko nga i-edit. Hindi ako nakapag-live. Tapos ngayon, nakatapat ako sa computer. Tumitingin ako ng idea kung ano ang mga pwede ko pang i-vlog or i-content. At nag-iisip din ako kung saan ako pupunta. Sa nakakatakot dahil wala na rin ako maisip. Yan ang problema ng mga content creator, kung ano yung susunod nilang content, lalo yung mga matatagal na nagka-content. Ay problema nila yan kung ano ang kanilang i-content. Ay buhay. Bago nga pala ang aking lamesa. Sa mga nanonood ng live ko, bago na yung aking lamesa. Kakatapos ko lang i-setup yan kahapon. Tapos sinetup ko pa yung mga iba. Ayan, ang aking bagong lamesa. So, kinuha ko dito ay L-type. Para naman malaki yung space ko. Tapos pag nagtitiktok ako, dito ko ilalagay yung camera. Pag nag-a-affiliate ako sa TikTok para makikita yung program. Yan, tapos nandito nga pala yung ilaw ko. Yan, dito ko nilagay yung mga ilaw. Pero sinesetup ko pa, hindi ko pa ako masyado marunong maglagay ng ilaw. So ito yan, para ang background ko ay ito. So ganito mangyayari dyan. Yan ang background ko. Diba? Sa TikTok, sa unboxing ko. Ayan, yung ilaw ko, binuksan ko na. Masyadong malakas eh. Pag binuksan ko pa yung isang ilaw, masyado nung malakas oh. Kaya nag-iisip pa ako kung ano mga bibiling ilaw. So yun ang gusto ko sa L-type. Yeah, malaki yung space ko, di ba? Dami ko na kasing ginagawa. Ako pa yung nag-e-edit. Dito ako nag-e-edit. Wala kasi akong masyadong mapwestuhan. Wala akong studio eh. So ito yung pinaka ginagawa ko na studio kahit pa paano. Di ba, nakapaggala-gala ako dito. Magpapakain ako ng isda. So itong vlog ko na to, dumadaldal ako at di ko alam kung i-upload ko to o kung saan ko i-upload. Bahala na. Kasi sobrang hirap mag-edit. Kaya kung ikaw ay content creator, yan talaga ang problema. Ikaw na ang nagbablog, ikaw pa yung nag-i-edit, so talagang mahihirapan ka. Oo, sobrang hirap. Diba? So ito yung setup ko, dalawang monitor, tsaka isang computer, tapos ito na, para maluwag. Medyo maluwag na ang ano ko ngayon. Ang problema ko ay yung lamesang nabili ko is second hand lang. Tapos wala pa siyang drawer. Kung makikita nyo, wala siyang drawer. Pero modern na ako sa TikTok ng mga drawer. Yung dinidikit lang dito sa ilalim ng lamesa. Tapos, pwede mo nang maging drawer. Papakita ko sa inyo sa unboxing channel ko. So, yun. Kaya nag-video lang ako ngayon dahil nga, yun nga. Ay, yung utak ko parang sasabog na daming ginagawa. Diba? Biruin nyo, kukwento ko lang ha. Nag-vlog kami, yun ni Boss Bino. Yung 10 nakakatakot ng lugar sa Manila. Tapos, 8 PM to 4 AM kami dire-diretso nag-vlog. Tapos, kinabukasan, nag-edit na ako. Tapos, TikTok, edit ulit nung unboxing sa YouTube. So, sumasabog na yung utak ko as in. Sineta po tong lamesa ko. Sobrang, grabe tong lamesa ko. Oh, ang tagal buong magdamag ko sinetap kasi 'di ba pag inassemble ko pa to, kinuha ko sa binyan, inassemble ko tapos yung mga wire kasi 'di ba inalis ko yung mga wire kasi pinalta ko yung lamesa. Tingnan niyo, ganito karami yung wire. Tingnan yung mga wire oh. Ganyan karami yung mga wire. Tingnan niyo yung wire doon oh. Oh. Doon ako nagtagal sa mag-wire, sa wiring ng mga mga PC, CPU,
monitor, yung mga wiring ng mic, di ba, ng speaker, lahat-lahat, napakahirap. So, ito nagkakapi ako kasi nga 3 AM na, hindi ko alam kung anong gagawin ko. At ito yung mga pinapanood ko, sinasabi ko sa inyo kanina. Yan, naghahanap ako dyan. Meron ako isang channel na puro YouTube lang yung mga lumalabas. So, ito ay hindi Boss Rino, ito yung Creepy Mukbang ko na channel. So, dito, lahat yan, makikita nyo, puro mga sikat na YouTuber, paano mag-YouTube, paano gumaling sa pag-edit, paano gumaling sa storytelling, paano gumaling sa pag-vlog, pagsasalita. So, lahat yan. So, continuous pa rin, di ba? Kahit na dami ko ng video, dami ko na nagawa, kulang pa rin, at napakahirap talaga mag-isip. So, kasi nga ako nag-i-edit eh. Yun ang problema ko eh. Wala akong editor. Actually, naghahanap ako ng editor, pero wala akong makita eh. Ang mahal kasi nung bayad. Hindi, practical lang. Actually, ang sinisale sa akin ng mga editor ng mga nakausap ko ay 2.5. Kasi yung video ko is mahaba. So ngayon, 2.5 ang singil sa akin. Eh, ang problema ko kasi, yung isang video ko ay hindi kumikita ng 2.5. Napakita ko na yun sa live ko na, kasi wala nga 100,000 views ko eh. So, hindi kumikita ng 2.5. So, bakit ako magbabayad ng editor kung magiging lugi ako, di ba? Di ba? Magiging negative ako nun. So, hindi ko kaya. So, kung hindi naman ako makakita ng mura, kasi walang tatanggap ng mura kasi yung video ko is 4K. So, pag 4K, mahal talaga ang singil dahil pag 4K ang video mo is dapat mamahalin ng computer mo. Ito ang computer ko hindi kaya 4K eh. Sa iPad ako nag-edit para kaya yung 4K. So, pag editor ka, kailangan pag 4K ang client mo, kailangan malulupit ang iyong mga gamit kasi hindi ka makakapag-save or hindi mo mabuo open yung 4K sa gadget mo kung hindi siya malaki yung capacity. Sobrang hirap talaga. Kaya nag-iisip ako kung anong mga iba-vlog na less lang yung edit. Katulad dito, tinitingnan ko kung pwede akong dire-diretso magsalita. Pero dahil first time ko ginawa to, napansin niyo kanina, medyo paputol-putol yung salita ko. Kasi nga, first time ko nag-vlog ng ganito. Kaya ganoon naman talaga sa mga first time. 'Di ba? Kaya kung kayo, first time kayo nagba-vlog, or balak nyo mag-vlog, talagang magmumukha kayong tanga sa unang video nyo. Oo. Pero ang mahalaga lang dyan ay mag-start ka na mag-video. Diba? Bakit hindi? Bakit ayaw mo bang mag-vlog? Diba? Maraming benefits ang vlogging. Bukod sa pera. Siyempre, lahat tayo. Ako, inaamin ko kaya ako nag-vlog dahil sa pera. Kasi nung time na yon is wala naman akong trabaho, tapos vlogging yung naisip ko. Yung vision ko sa vlogging is makikita ko na kikita ako ng sapat ng ako yung boss na wala akong boss, di ba? Kaya nag-video ako. Maraming benefits ang ano. So ito na nga bakit kailangan, ito na yung topic ko. Bakit kailangan mo nang mag-vlog ngayong 2024? So, ang sagot dyan is, bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Ba't di ka mag-vlog? Unang-una, ang benefits, para sa akin, unang-unang benefits, para maumpisahan mo na mag-vlog is, yung magiging vlog mo is remembrance mo yan. Remembrance mo yan, pagdating ng panahon, after 20 years or 10 years, yung vlog mo ngayon, for example, nag-vlog ka ngayon, after 10 years, pag napanood mo yung vlog mo ngayon, matutuwa ka. Kasi remembrance yun. Lalo kung travel yan. For example, nagbablog ka ng travel, napakagandang memories yan, di ba? Kasi usually tayo naman, pag tayo nag-travel, imposible hindi ka mag-video. Imposible hindi tayo mag-video pag nagta-travel tayo. Bakit tayo nagta-travel? Kasi nga, kaya tayo nagbibideo pag nagta-travel kasi ang tawag dito kasi wala akong ilaw wala akong ilaw dito tamo.
Yan ang kailangan nyo matutunan pag nagbablog kayo. Kailangan mabilis ang mata nyo sa ilaw. So kasi, kaya bakit kayo nagbibideo pag nata-travel? Alam niyo naman ang sagot, di ba? Remembrance. Kasi maganda yung pinuntahan nyo. So, kailangan nyo mag-video. Ngayon, bakit nyo gawin vlog? Di ba? Kasi kung gagawin yung vlog, pwede kang magkapera. Balang araw, kasi mamomonetize ka. Pag sinipag ka mag-vlog, mamomonetize ka. Kakapera ka, di ba? Pero hindi ganun kadali. Mahirap talaga mahirap talagang mag-vlog. Hindi ganun kadali. Madali mag-vlog, pero mahirap ma-monetize at mahirap din magkaroon ng views, lalo pag nag-uumpisa ka, kaya hindi ganun kadali. Pero kung gagawin nyo is for remembrance lang, for start, di ba? For the start, remembrance lang yung dahilan mo kung bakit ka magbablog is sobrang sulit na yun, remembrance. Kasi ako yung mga video ko nung mga 10 years, di pa, wala pa naman akong 10 years mag-vlog. Yung mga video ko 3 years pa lang, pag pinapanood ko siya ngayon, yung mga kain-kain sa mga restaurant na nakainan ko, natutuwa na ako eh. Kasi remembrance yun. Nakikita ko yung sarili ko doon, ang payat ko pa, tapos may times na ang taba ko pa, so nakakatuwa yung ganun. Diba? Kaya kung ako sa inyo, mag-vlog na rin kayo. Diba? Wala namang mawawala eh. Sigurado naman may pang-vlog ka, kasi may cellphone ka. Diba? Ngayon, kung may cellphone ka, ibig sabihin ay meron kang video. So, kung may video ka, pwede ka mag-vlog. Diba? Bakit naman hindi? Diba? Mag-vlog ka, unang-una kasi, ang technique lang sa pag-vlog, mamaya, taga lang. Ang sikreto lang naman sa pag-vlog is kailangan masipag ka. Para yung sports, sa basketball, kailangan araw-araw ka nagpa-practice, madalas ka nagpa-practice para gumaling ka sa basketball, di ba? Parang gano'n lang yun. So, kailangan mo kumbaga, yung mag-vlog ka na mag-vlog, gumawa ng video, para ma-practice ka na ma-practice, para pagdating ng araw, is gagaling ka na agad. Gagaling ka na sa pag-vlog. So, walang sikreto. Kumbaga, walang secret recipe sa paggaling sa vlog. Diba? Ang sikreto lang, wala nga sikreto eh, diba? Walang secret recipe sa pag-vlog. Ang kailangan mo lang gawin is mag-vlog ka na mag-vlog. Naiintindihan ko, nahihiya kayo. Hindi mawawala yan. Kahit ako hanggang ngayon, nahihiya pa ako eh. Ito ginagawa ko ngayon, nagbablog ako, medyo may hiya pa rin. Tagal ko na nagbablog ah. Diba? Yun ang number one na pwedeng dahilan mo kung bakit ka nagbablog. For remembrance, diba? Ako kasi nung una, gusto ko talaga magkapera sa vlog. Pero, naisip ko, hindi naman ganun kadali kasi hindi naman ako monetize. So, naisip ko na for remembrance na rin. Second option ko, yung for remembrance na lang. Kaya ako nagbablog. Pero, dati talaga, pera. Pero kasi, hindi ko naman, nung time na nag-iisip kasi ako na pera ang gusto ko, hindi ko naman alam na ganun pala kahirap na ma-monetize at makuha yung requirement sa YouTube. At pag nakuha mo yung requirement sa YouTube, nakuha mo yung na-monetize ka na, hindi ko alam na ganun pala kahirap magkaroon ng views, diba? Para kumita ng pera. Alam nyo ba ang 1 million views is 50,000 pesos. Ganun naglalaro. So, kung 100,000 views mo, 5,000 pesos. 1 million views is 50,000 pesos. 100,000 views is 5,000 pesos. Ako, hirap na hirap ako maka 100,000 views. Kaya hindi ganun kadali. So, sa 10,000 views mo, 500 pesos. Tama ba ako? Mga ganyan naglalaro yan. So, hindi ganun kadali kumita ng pera. Pero, for remembrance, magandang motivation para mag-vlog ka. Tsaka kasi syempre, pag nag-uumpisa ka, mukha kang tanga sa camera. Diba? Ako, mukhang tangan pa rin ako sa camera. Minsan, nakikita ko eh. Diba? So, yung confident mo, mabibuild mo yun habang gawa ng vlog. Siguro, pag naka 100 video ka na,
na i-upload or nagawa, siguro gagaling ka na. Diba? Siyempre sa una hanggang 10, mukha ka pang tanga dyan, sigurado yan. Oo, kaya pagka content creator ka, dadaan ka talaga sa pagkatanga. Magmumukha ka talagang tanga, promise. Sa mga gusto mag-vlog, para sa mga takot mag-vlog, sa mga gusto mag-umpisa pero hindi makapag-umpisa mag-vlog, sa mga natatakot humarap sa camera, natatakot humarap magsalita sa camera, sa natatakot sa mga sasabihin ng mga kamag-anak mo, ng kaibigan mo sa'yo. Naalala ko kasi yung mga nag-uumpisa ako. Yan din yung mga iniisip ko eh. Pero huwag nyo nang pansinin yun, di ba? Ang mahalaga, isipin nyo, yung video nyo is for remembrance mo lang sa sarili mo after 10 years. Di ba? Kaya, mag-umpisa ka na mag-vlog. Vlog na lang. Tutok mo yung camera mo sa'yo, magsalita ka, sabihin mo kahit ano sabihin mo. Vlog pa rin yan. Vlog is a vlog, is a vlog, is a vlog. Tsaka kasi, yung pagiging quality ng video, hindi agad-agad yan. Hindi agad-agad magiging quality ng video mo. Mapapag-aralan yan. Kaya, mag-vlog ka na mag-vlog. Quantity, tandaan nyo, walang quality kung walang quantity. So, quantity, pag tagal-tagal is magiging quality niyan. Diba? Kasi magpa-practice ka. Mga 100 video ka, sigurado, quality niyan diba? So, yun. So, sige na, mag-vlog ka na.